Yan na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 41 ka kongresista gikan sa Mindanao lakip sa nag-impeach kang Vice President Sara Duterte. Mga Davaoenyo dunay reaksyon. Rider nga nag-counterflow sa one-way traffic nga kalsada sa Cagayan de Oro City nakigsumbagay human gisita sa RTA officers. Presyo sa flower bouquet gipaabot nga mo doble atol sa Valentine's Day sa General Santos City. Anaa sa gatos ka itlog sa pawikan na diskubrihan sa usa ka baybayon sa General Santos City. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gawa sa 215 kami pirma sa impeachment complaint sa Kongreso batok ang Vice President Sara Duterte. 41 ka kongresista nga Mindanawan ang mipirma. Samtang mipadayag sa ilang gibati ang mga Davaoenyo, ingon man ang kongresista nga iladong kaalyado sa mga Duterte. Ang detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, sumala ni Congressman Ungab nga pag-divert lang matud pa ang gihimo nga impeachment sa Kongreso bato kay Vice President Sara Duterte aron nga tabunan matud pa ang giingong maanomalya nga 2025 BICAM report alang sa national budget. Sanglit sayod matud pa ang Kongreso nga dili igo ang panahon aron padaganon ang impeachment proceedings. 41 ka mga kongresista gikan sa Mindanao ang mipirma pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Usa ni ana si Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas. Siya lang sab ang nag-inusarang kongresista gikan sa Davao Region nga mipirma. Gipangayuan og gabahin sa GMA Regional TV 1 Mindanao si Congressman Cagas apan wala pa kini tubag. Na-transmit na kagahapon sa hapon ang impeachment complaint nga dunay 7 ka articles of impeachment sa Senado human kini gi-endorso sa Kongreso. Ang maong hitabo gikadismaya sa mga Davaoenyong among nakahinabi. Na-shock din, di mi katuo din nganong may nga naman siya. Pero naa naman gud na sa mga tao kung musugot sila o dili. Amurag disagree ko na kay dagan man nabuhat ko si Mayor Sara para sa Davao. So parang good tama nilang ginabuhat na dapat nila in-impeach. Siguro nagahimula na sila issues. Murag na-worry jud ko anak karon kay tungod kay daghan ang mga tao karon nga mga nagakuan sa mga tao ba nga diri mo sa pikas murag ginapaaway-away lang gyud ang mga tao ba tungod ni anang politika karon. To Inday Sara, padayon lang naalang mi sa inyo ha, nagpalibot, nagakuan mi sa imo suporta. Alang kang Davao City 1st District Councilor Attorney Luna Acosta, usa ka political move ang pag-impeach kay VP Sara sa Kongreso. Ang maingon jud nako, medyo flimsy jud ang ilahang reason for the impeachment. I think na ang sentiment sa mga congressmen dili same sa sentiments sa mga tao na ilahang gine-represent. Mangutana ko sa ato mga congressman ni pirma, sa tanaw ba ninyo ang inyo mga constituents na lipay sa inyong gibuhat? I think not. Samtang nag-uulman sa hitabo, apan gisiguro sa pag-umangkon sa bise ang ilang suporta kaniya. Siyempre, nag-ulpod ko. Sakit yun. Wala ko nag-expect na muabot sa inana ang pag-impeach. Sa akong tiya, titayin-day, narami diri para sa imuha. Sa social media post ni Davao City Mayor Baste Duterte, kung dismayado matud pa sa mga kongresista nga may pirma sa impeachment kay VP Sara ug naa matud pa ipanghatag nga kwarta aron paliton ang boto. Dawaton kuno apan dili iboto sa eleksyon aron nga makabalos. Sumala ni Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab, klaro matud pa nga diversionary tactic ang gibuhat sa Kongreso. Aron mabalhin ang atensyon sa katawhan gikan sa reklamong gipasang-at labot sa issue sa constitutionality sa 6.3 trillion pesos nga budget gikan sa BICAM Report 2025 kung asa adunay mga blanco. The plain and simple explanation of that is that they want to divert the attention of the public on the most pressing issue
which is the 28 blank items in the Bicameral Conference Committee report. Na hanggang ngayon, hindi klaro ang sagot nila. Laing diversion matud pa, mao ang pagpatawag sa vlogger sa TRICOM sa miaging adlaw. Deliberate matud pa ang intensyon nga i-divert ang mga tao aron tabunan ang isyu sa Bicam report. Sanglit sayod matud pa ang mga kongresista nga imposible na nga mahikay sa Senado ang impeachment sa pagbalik sa sesyon sa June 2 tungod mag-adjourn na sab ang 19th Congress sa June 13. Hindi na first reading kahapon sa Senado. So ang first reading yan pagbalik pa sa June 2. Then i-refer pa na nila most likely sa Justice Committee. Then they will make the rules. So there are only 6 session days left until we adjourn for the 19th Congress. So let's be practical. Malabo na talaga yan ma-take up. At alam nila yan. Sara sa gipahigayon nga press conference sa Presidente Bongbong Marcos sa kauluhan karong hapon, sumala niya nga walay hawid o kontrol ang executive branch labot sa impeachment batok kay VP Sara. Apan aminado siya nga doon gipahigayon nga panaghisgot kauban ang mga kongresista lakip si House Speaker Martin Romualdez kalabot sa maong issue. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubara to si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Breaking news mga kapuso. Usa ka private plane ang nahagsa sa usa ka luna sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Maayong pagkaguban ining usa ka private plane human matud pa nahagbong sa usa ka basakan sa barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur pasado alas 2 sa hapon kaganina. Sa inisyal nga impormasyon, dunay 4 kapatay nga lawas sa lalaki ang napalgan sa lugar nga gituoang sakay sa maong eroplano. Dunasay usa ka kabaw ang naputlan og bahin sa simod human maigo sa maong eroplano. Wala pay konkretong detalye gikan sa PNP kalabot sa hinungdan sa maong gitabo. Padayon pa kini ginaimbestigahan sa mga otoridad. Questionable matud ba ang timing sa pag-impeach sa House of Representatives kang Vice President Sara Duterte sumala sa usa ka political analyst. Unang higayon matud ba nga wala natuki ang impeachment ug naaprubahan dayon. Ani report ni John D. Esteban. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Questionable ang timing sa pag-impeach kang Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Kinisigon sa usa ka political analyst ato sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Wala matud pa natuki ang impeachment ug kalit na lang giaprubahan. Karon lang matud pa kini nahitabo sukad. So this is very unusual kasi usually ang ginagawa natin is that magkakaroon muna ng deliberation. Submit yan sa committee, magkakaroon ng deliberation in public. No? Maririnig natin yung arguments ng for impeachment, maririnig natin yung arguments ng against impeachment, ano ba yung mga evidence, no? So kahapon, weird, no? Out of nowhere, bigla na lang, no? Pinasok nila yung port, no? Complaint, and then right then and there, they approved it. Probably baka merong magpa-file dito sa Supreme Court. Ang articles of impeachment, batok sa bise, paspas nga na-transmit sa Senado. Apan natapos ang session sa Senado kagahapon, nga wala na hisgutan ang impeachment ug sa June 2 pa kini mag-resume human sa eleksyon. Apan, wala pa matino kung kanus asugdan ang impeachment trial sa Senado. Ang Senado, ang impeachment court, umutaral kang VP Sara Duterte. Di na mga senador ang mamahimong judge umuhukom. Do you think there's enough evidence against Vice President, or do you think could she be removed from office given the time and the timing? Yan yung magandang tanong, no? Kasi hindi nga natin alam kung ano yung pinag-usapan, di ba? Manalang natin yung laman ng articles of impeachment nung nilabas na nakapirma na. Diba? Malakas pa yung ebidensya? We do not know, no? Kasi sila lang yung nag-uusap doon. Diba? Hindi nga natin alam kung paano nila ito diniscuss or nagkaroon ba ng discussion. Hindi natin alam kung saan diniscuss. Maraming nagjo-joke na baka under the table yung discussion, diba? So yun yung medyo nakaka-insulto dito kasi hindi natin alam, no? Ano yung nilalaman, ano yung ebidensya, ano yung mga arguments for or against dahil sa binigla lang tayo nitong mga kongresista. Hindi natin alam kung ano yung kanilang discussion.
yung mga nangyari, previews ng mga impeachment, public po yung discussion. Nakikita po natin, nag-aaway sila, nag-argue sila, di ba? Pinapalabas nila yung mga ebidensya. This time, wala po tayong nakita, no? At yung impeachment complaint mismo, yung articles of impeachment mismo, nakita na natin after na-approve na ng Kongreso. Daan ang giingon ni Senate President Francis Escudero niadtong Disyembre nga bisan ato sa session break, pwede daw sila mag-convene isip impeachment court aron tukion ang impeachment kay pwede kining makonsidera nga special case. Apan nabali na ang maong pahayag. Wala matudpay trial mahitabo ato sa session break. 2/3 sa ihap sa mga senador nga mopabor sa impeachment batok kang VP Sara ang kinahanglang ihap una kini makumbikto. Kung titingnan natin yung numero, depende no. So kung ngayon mangyayari yung votation, I think this will favor VP Sara. Kasi syempre very careful sila before na mangyari yung election. But if the votation happens after the election, usual na nangyayari na pag may mga nananalo, they would always align themselves with the administration dahil nga dun sa mga benefits na makukuha nila. Medyo delikado po si VP Sara. Ugaling ma-impeach, unsang epekto o posibleng mahitabo? Marami kasing pwedeng scenario. Unang-una baka pwede naman siyang ma-impeach pero hindi siya matanggal, no? Part ng penalty for the impeachment is pwedeng suspension lang if the Senate so decide na hindi lang removal from public office yung penalty ni VP Sara. Okay? Removal and disqualification. Yun, medyo matindi yun. Pero pwede usab daw nga una magsugod ang plenaryo, mag-resign si VP Sara. So kung magre-resign siya, ibig sabihin, tapos wala na, moot and academic na yung impeachment trial, di ba? So ibig sabihin, kung hindi siya mako-convict ng Senado, pwede pa siyang tumakbo for 2028. Jandy Esteban, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Dunay komento si Senadora Amy Marcos nga ana karon sa Samal Island galabot sa naitabong impeachment sa Kongreso batok ang Vice President Sara Duterte. Atong usaron ang detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, guest of honor si Senator Amy Marcos sa pag-turnover sa Renewable Energy Project dinhi sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Dinhi iyahang gitubag ang atuang mga pangutana human nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara nga gipanguluhan ni House Speaker Martin Romualdez ang igagaw sa senador. Sumala niya, daghang isyu problema pa daw sa nasod ang kinahanglan tutukan kaysa sa impeachment. Uyon usab daw siya kang Senate President Francis Escudero nga wala nay panahon aron matuki ang impeachment sa plenaryo kagahapon. Gikwestiyon sa senador ang timing sa impeachment ug paspas kapag transmit sa articles of impeachment nga sumala niya nasayod man daw ang mga kongresista nga wala nay panahon aron matuki kini. Nagtuo ang senador nga dili seryoso ang mga kongresista sa mong lakang ug igo ra daw magsamok-samok. Mas maayo matud pa nga naisgutan kini sa pagbalik sa session sa Senado sa June 2. Ani ang tipik sa pahayag ni Senator Amy Marcos. Do you think this will push through? The Senate can push through with the impeachment trial even during session break? Ang sinabi na ni Speaker na wala ng time
hindi na nga na-receive properly and kinakailangan pa niyan kung ano-anong procedure para makita kung meron kaming rules of impeachment, marami pang pag-uusapan. Matagal pa yan, wala nang time. Kaya parang hindi sila seryoso. Ano pang nais nila ipakita? Yan ang tanong ko. Dahil panggulo lang yan Kung babalik naman kami sa June 2 at pag-uusapan kung anong dapat gawin. Pero ako, in principle, tutol ako sa gulong ganyan. Kung destabilization man yan kay Bongbong, kung impeachment yan kay VP Inday at ICC kay PRRD, ayoko ng ganyang klaseng gulo na nanghihimasok ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Ang gusto ko, tutukan ang problema ng bansa. Sara, human ang turnover sa Renewable Energy Project sa City Hall grounds. Giadtuan or gitambungan usab Senador Amy Marcos ang turnover sa bagong barangay hall sa Barangay Miranda. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Rider nga nag-counterflow sa one-way traffic nga kalsada sa Cagayan de Oro City ang nakigsinumbagay sa duha ka mga personal sa Roads and Traffic Administration kon RTA. Ang maong insidente nakuhaan og video. Ani report ni Cyril Chavez. Sa video, kita ang usa ka lalaking rider nga adunay angkas nga babae. Taod-taod, gipara sila sa usa ka Roads and Traffic Administration enforcer o gipadaplin sa kalsada. Makita nga minaog sa iyang motor ang rider o sa walay pagduha-duha, kalit niini gisumbag ang RTA enforcer. Nakalabay pa og pipila ka mga kinumo ang rider, una natumba ang motor nga gisakyan niini. Makita sab nga ginapugngan kini sa iyang babaeng angkas. Meresbak gilayon ang laing RTA enforcer, hantod ng labay og helmet ang rider. Hangtod nga niabot ang kagubot tunga sa dalan, hantod sa pikas nga dalan. Gitabangan sa duha ka enforcer among rider, hantod na abot ang mga police officer nga nakadeploy dool sa netabuan ug naundang ang sinumbagay. Sumala sa opisyales sa Roads and Traffic Administration nga gisita daw sa ilang enforcer among rider tungod sa traffic violation niini. Nag-counterflow kuno ang rider sa one-way flow traffic sa nasangpit nga lugar. Sa inadto nga pangitabo masin kinsa man gyud galing anda man gyud ta nga mo file og kaso. But depending lugar na sa ato ang mga traffic enforcer kung mo file ba gyud sila kay of course ang buhatan sa RTA anda man pud nga makig-settle kung gani pwede nga i-amicable settlement nato. Sa kasamtangan, padayon gyapon sa pagtrabaho ang duha ka RTA personnel nga nalapigit sa insidente. Apan, giri-assign na sila sa laing trabaho. Karon, ginapaabot na lamang sa RTA ang pagdangop sa motorista dinhi sa ilang opisina aron hisgutan ang nasangpit nga insidente. Dugang sa RTA nga napablatter na among panghitabo sa police station ug ila na sab gipahimangnuan ng ilang mga enforcer nga sundon ang mga gabayan sa ilang pagpanarbaho. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang bahin sa mong rider apan wala pa kini muluwat og pahayag. Reminders sa atong mga kaigsunan nga motorista nga di na nato paabton sa mga inani nga mga sitwasyon. Kung asa kita makakita og sinumbagay sa ato ang mga dili kay sa traffic enforcers lang pati sa atong kapulisan ug any other authorized personnel labi na sa dalan kay mao ni makaresulta sa ato ang pagkahasol sa atong pag-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nakatagdang mo doble ang presyo sa mga bouquet flowers sa General Santos City. Pipila ka adlaw una ang Valentine's Day. Sumala sa mga mamaligyaay. Ani ang report. Mapalit pa sa 300 pesos ang half dozen sa usa ka bouquet sa bulak samtang 500 pesos sab alang sa 1 dozen niini sa pipila ka mga flower shop sa Barangay Dadyangas East sa General Santos City karon. Apan sunod semana, ilabi na sa Valentine's Day, gipaabot nga modoble o sobra pa ang presyo niini. Ang half dozen nga bouquet mapalit na kuno sa 500 pesos samtang 1,000 pesos sab ang usa ka dosena. Sa karon sir is mura pa pero next week sir magtaas na siya.
Matud sa mga mamaligyaay, ang taas nga demand sa bulak ug ang nihit nga supply niini mao ang hinungdan sa pagsaka sa presyo. Nakadepende magud sa planter, sir. Minsan kasi pag January pa lang ang ginapugan na nila ang bulak para gina-preserve for Valentine's Day. Mao na so medyo magmahal sila, then short pud ang stock up. Sumala sa mga mamaligyaay, halinon gayud ang bulak matag Valentine's Day kay mao kini ang sagad nga ginahatag sa mga tawo sa ilang mahal sa kinabuhi nga usa ka paagi sa pagpakita matud pa sa ilang paghigugma. Sa paagi sa bulak murag ma-feel sa babae ang pagka-love sa ilaha. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Patay ang rider ug minor de edad nga angkas niini human nabangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga delivery van sa Alyosan, Cotabato. Samtang angol ang lain pang back rider nga minor de edad sab. Nagbuyod na kining duha ka sakay sa motorsiklo sa daplin sa dalan sa barangay New Panay, Alyosan, Cotabato pasado alas 12 Martes sa hapon. Nabangga matud pa kini sa kasugat nga delivery van. Nailhan ang mga biktima nga 19 anyos kinsa driver sa mga motorsiklo, estudyante ug residente sa Carmen, Cotabato, ug back rider nga 15 anyos kinsa estudyante sab. Nadala pa sila sa ospital apan gideklara ng dead on arrival gumikan sa grabeng head injury. Samtang angol ang laing back rider nga estudyante sab nga nag-edad og 13 anyos. Sumala sa Cotabato Police Provincial Office, pabiyahe ang mga biktima sakay sa usa ka motorsiklo padulong sa New Panay proper. Apan nawadan matud pa og kontrol ang driver niini ug na overshoot sa blind curve ug pabahadang bahin sa dalan. Apan nakauni ini ang pikas lane nga dunay kasugat nga delivery van ug nabangga. Gikusudian na sa kapulisan ang driver sa delivery van nga posibleng manubag sa aksidente. Wala pa kini miluwat og pahayag. Ginasuta pa sa kapulisan ang kinatibuk ang danyos sa insidente. Anaa sa gatos ka mga itlog sa pawikan ang nadiskubrihan sa usa ka baybayon sa General Santos City. Busa nagpahimangno ang DNR Region 12 ngadto sa katawhan sa lugar nga dili kini hilabtan. Ani ang dugang detalye. Gi-translocate niini mga personay sa DNR 12 Jensen, lakip mga personay sa barangay ug Sarangani Bay Protected Seascape Fish Warden ang anaa sa 100 ka mga itlog sa Olive Ridley Sea Turtle nga klase sa pawikan sa daplin sa baybayon sa Queen Tuna Park sa barangay Dajangas South, General Santos City, Martes sa buntag. Napalgan matud pa sa mga residente ang pagpangitlog sa pawikan pasado alas 7 sa gabi niadtong Lunes. Tupit lang na siya. Bawal mo na siyang masubrahan ng kalalumpon. Samang tama lang na bisa sinro. Mga kapuso, mao kini ang area kung asa gi-kordon ang anaa sa 100 kabuk mga itlog sa pawikan. Ug gibana-bana ang mapusa kini sulod sa 3 ka bulan, mga bulan sa Abril. Matud sa Sendro Jensen, ang maong baybayon usa na gayud ka nesting ground sa mga pawikan. Si Queen Tuna Park is a nesting ground gina sa pawikan. So for the last how many years, sige gina ay nagapangitlog diya. Ang pawikan, kung asa na sila giitlog, dito bud na sila mobalik after 30 years. Busa pahimangno sa DNR sa katawhan, ilabi na ang mga liguay sa mga lugar nga kun ugaling dunay makit ang itlog sa pawikan. Gilayong i-report kini sa otoridad ug dili hilabtan. Paibalo nato sa publiko, bawal gyud magkuha aning ato ang mga itlog sa pawikan kay dako kay na siya og penalty. So gina-discourage nato na. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kapinto nga sa milyon ka peso sa gituang smuggled nga sigarilyo ang nasakwit sa kapulisan sa usa ka checkpoint sa Maasim, Sarangani. Gilaing inspeksyon sa kapulisan kining usa ka sakyanan nga moagi unta sa checkpoint sa Barangay Tinuto sa Maasim, Sarangani Lunes sa buntag. Kini manabatikdan nga dunay kadudahang kargamento sa sulod niini. Sa pagsuta sa kapulisan, nakita niini ang 13 ka karton sa giingong smuggled nga sigarilyo nga mo kantidad sa kapin 510,000 pesos. Dakpa ng 32 anyos nga lalaking driver nga walay napakitang igong dokumento. Gi-turn over na sa Bureau of Customs ang mga nasakmit nga sigarilyo.
Subling ipahinumdum sa Philippine Red Cross ang kamahinungdanon sa pagdonar og dugo. Gani kini ang nakita nila nga solusyon sa pagsulbad sa taas nga demand sa dugo. Gani ugma dunay ipahigayon nga bloodletting activity ang inyong kapusong estasyon sa managlahing lugar sa Mindanao. Ani report. Gikan Kiamba Sarangani, may biyahe pa patulong sa Philippine Red Cross sa General Santos City si Josie Sumaya. Kini aron maniguro nga makuhaan siya og dugo nga gikinahanglan karon sa iyang bayaw sa pagpanganak. Sa akong bayaw, kay na siya, kinahanglan siya dugo. Kay pareha man may og type sa mong dugo, di ako na lang. Aminado ang Philippine Red Cross General Santos City nga usahay magkulang gayud sila sa supply sa dugo. Gani, namatikdan nga sugod sa bulan sa Enero ning tuiga, dili moubos sa 50 blood bags nga ma-release ngadto sa mga pasyente nga nagkinahanglan og dugo sa General Santos City ug Sarangani Province. Ang demand sa dugo sa Red Cross sa pagkakaroon starting last January, taas kayo sir ato ang demand. Daghan ang nagakasakit, especially sa ato ang mga dialysis patients, naga-increase ang cases, mga trauma cases, naapod tay mga nanganak, natay vehicular accidents, and dengue. Busa dakong tabang matud pa ang pagpahigayon kanunay og bloodletting activity. Gani gikalipay kini sa ubang estudyante kay nasayod sila sa kamahinungdanon niini. Nga po, nang nalilinis niya po yung body natin. Yes po, makatulong din ako sa mga nangangailangan. Ugma Pebrero 7, doon na ipahigayon nga bloodletting activity ang GMA Regional TV. Sa Davao City, ipahigayon kini sa Activity Center sa Ayala Malls, Abriza nga magsugod sa alas 10 sa buntag. Sa General Santos City, himuon kini sa 3rd floor sa Veranza Activity Center sa Veranza Mall nga magsugod alas 9 sa buntag. Ug Cagayan de Oro City, ipahigayon kini sa Activity Center sa Ayala Centrio sugod alas 10 sa buntag. Matud sa PRC Gensan Chapter, ang mga buot magdonar og dugo nga nag-edad og 16 to 17 kinahanglang dunay parent consent. Samtang ang 18 to 50 years old dapat healthy og physically fit. Lakip sab niini nagtimbang og 50 kilos above, unya normal ang atong blood pressure. Nakatulog og 8 ka oras bago mag-donate sa dugo. Wala nakainom og mga alcohol sama sa ilimnon nga makahubog. Kanya bawal pud ang pagsigarilyo before nga mag-donate ta og dugo. Busa kita kits mga kapuso, dungan kitang mag-donate blood, save lives. Ang imong dugo dakong tabang aron masumpayan ang kinabuhi sa ubang nanginahanglan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mao kato mo lang balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.